Ayun, good morning po sa lahat. Start na po tayo ng Sunday Bites. Pero bago po ng lahat, pray po muna tayo. Yes, Lord, the Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga po, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil pinunta niyo kami dito, Panginoon, ligtas at walang nangyaring masama, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, para sa mga pupunta pa, Lord God, gabayan niyo po sila, Lord God, kayo po yung siyang maging driver nila, Panginoon, kayo po ang siyang gumabay sa kanila. And Lord, I pray din, Panginoon, Lord God, sa mga biyaya na binibigay ninyo. Maraming salamat, Lord God, sa habag na binigay ninyo, Panginoon, at sa pagmamahal na binigay ninyo, Lord God. Lord, gamitin niyo lang po ako, Panginoon, na vessel ninyo para ibahagi yung salita na gusto niyo pong sabihin sa amin lahat, Panginoon. At kayo po, Lord God, ang siyang mamumuno sa puso ng bawat isa, Lord God. Mangusap po kayo sa puso ng bawat isa at kayo po ang siyang sabi sa kanila, Panginoon, kung ano ba yung dapat na matutunan sa umagang ito, Panginoon, at ano ba yung gusto mong ibigay sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat for the gift of freedom na binigay niyo sa amin, Panginoon, Lord God. We pray, Panginoon, na kayo po yung siyang maging Diyos ng buhay namin, Lord God. At kayo lamang, Panginoon, ang siyang hari ng lahat ng hari, Panginoon, Lord God. Maraming salamat dahil kayo po, Lord God, ang siyang gumagawin sa amin at ang bangal sa amin ng paulit-ulit, Panginoon, Lord God. At patawarin niyo po kami sa mga kasalanan ng ginagawa namin, Panginoon, Lord. And Lord, this morning we just want to honor you, glorify you, in Jesus' name we pray. Amen. Ayun! So, ang title po ng Sunday Bites natin is May Regalo Ako. Ayan, ano nga ba yung regalo na ibig kong sabihin dito, no? Yan, sino po bang gusto makatanggap ng Honda Civic? Type R to, di ba, Jay? Type R. Ay, ESI, yan. Kung hindi niyo po alam yung kotse na yan, no? Honda Civic, NMAX, di ba? Angas niya, no? Tas house and lot. Amen? Sino pong gusto makatanggap ng ganyan? Di ba gusto natin makatanggap ng ganyan? Kasi bakit? Alam natin yung value nila. Alam natin yung comfort na binibigay nung kotse. Siyempre, pag mainit, pag nagkotse ka, malamig. Kahit traffic, malamig pa rin. Amen? Kapag nagmotor ka naman, sabihin natin maiinitan ka, pero mabilis ka makakapunta sa gusto mong puntahan kasi makakasingit ka, di ba? Amen? Huwag naman sa bahay, tsaka lupa. Comfort din siya kasi hindi mo naisipin saan ka matutulog, saan ka kakain, saan ka titira. Kasi meron ka na. Amen? Pero, ang tanong ba, ready ka na bang tanggapin? Amen. Ready ka bang tanggapin yung ibibigay sa'yo? Pero paano kung hindi yun yung bibigay sa'yo ni Lord? Tatanggapin mo pa rin ba kung ano yung bibigay niya sa'yo? Kasi ang gusto niya ibigay sa atin ngayon ni Lord is this. Yung freedom. Amen. Gusto niya tayong bigyan ng freedom. Gusto niya talaga tayong bigyan ng freedom. Actually, binibigyan niya naman talaga sa atin yung freedom eh. Pero, yung problema lang, tinatanggap po ba natin? Amen. Kasi minsan kahit anong bigay ng isang tao sa'yo, kung ayaw mo, hindi mo siya tatanggapin. So may tanong po ako sa inyong lahat. Naranasan mo na bang mahirapang matulog kapag gabi? Naranasan mo na bang parang wala kang nararamdaman, pero nakakulong ka sa di mo alam na dahilan? Amen. Naranasan mo na bang mag-isip gabi-gabi? Amen. Naranasan mo na bang hindi mapakali? Amen. Diba? Ito yung mga reason kung bakit kahit sabihin natin na Lord, binigyan mo kami freedom, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Binigyan mo ako ng freedom, Lord. Paano kapag tanong ko, Lord, anak, tinanggap mo ba? Yung kasi yung tanong tinanggap mo ba yung binigay mong freedom sa'yo? Bakit minsan nahihirapan ka? Bakit minsan bumabalpak ka? Hindi mo maramdaman ng malaya ka. Nag-i-struggle ka kasi dahil sa nararamdaman mo. Minsan alam na natin, aware na tayo sa sarili natin na ito yung nararanasan ko, ito yung nararamdaman ko. Aware tayo na nasasaktan tayo, aware tayo na kailangan natin ng tulong, aware tayo na kailangan natin ng kausap, aware tayo na kailangan natin ng mapagsasabihan. Pero tayo mismo, hindi tayo tumatawag. Hindi tayo tumatawag kay Lord, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagde-devotion, hindi tayo nagpaparelax sa Kanya. Iba kasi hinahanap natin. Amen. Dinadrive tayo ng sarili nating feelings.
Kasi minsan, yung pakiramdam na mabuti, tsaka pakiramdam na tama para sa atin, it will lead to death. Anong death? Pagkamatay ng sarili mo, unang-una yung soul, nawawala ka, nalolost ka. Kasi bakit? Kasi mas pinipili mo yung sa tingin yung feels good and feels right. Not all feels good and feels right is right. Amen? Sabi nga sa Proverbs 16:25, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Bible na nagsabi niyan, guys. Sabi dito, there is a way that seems right para sa atin. Pero nililid tayo na ito sa death. Hindi yung physical death, pero yung spiritual death natin. Kasi, tawag dito, akala natin, kapag may problema tayo, okay mag-isolate. Akala natin pag may nararamdaman tayo hindi maganda, okay mag-isolate. Pero hindi natin alam, yung isolation is recipe for disaster. Kasi, kung naranasan nyo na mag-isolate ng sarili ninyo, malamang naranasan nyo na rin maranasan yung parang walang-wala ka dun sa time ng isolation mo. Kasi nililit mo yung sarili mo sa disaster, nililit mo yung sarili mo para masira ka, para mawala ka. Kahit sabihin mo, nandun lang naman ako sa bahay, nandun lang naman ako sa kwarto, natutulog. Pero bakit pagod ako? Nandun lang naman ako sa sofa, nakahiga. Pero bakit pagod ako? Amen? May mga ganun tayong tanong eh. Amen? Bakit inaalaw ni Lord na padaanin tayo sa mahirap na pagsubok? Amen? Nagitanong ko to kay Lord eh, Lord, bakit pinapadaan mo kami sa mahirap na pagsubok kung papagaanin mo din sa huli? No, ano to? Trip mo ba kami, Lord? Yung may tanong akong ganun sa kanya eh. Pero hindi. Kasi, this thing ng the gift of freedom, ito yung na-realize ko. Minsan papadaanin tayo ng Lord sa valley of death para maranasan yung freedom. Pinapag-pray mo yung freedom na, di ba? Gusto mo ng freedom, di ba? Paano mo mararanasan na may freedom ka? Kung hindi mo mararanasan yung trouble. Kasi may freedom ka, yan yung freedom mo. O nakakapag-Netflix ka, nakakapag-cellphone, freedom mo yan. Pero paano mo mararamdaman yung tunay na freedom kung hindi mo nararanasan yung trouble? Amen? Kasi tawag dito, kung dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay natin, tandaan natin na si Jesus dumaan din sa pagsubok ng buhay niya. Ito, sabi niya dito sa Matthew 3:17. Ito yung time na binaptize si Jesus. Ayan. Tapos, nung binaptize na siya, nilubog na siya sa tubig kasi inangat na siya. Ito yung sabi bigla. And a voice from heaven said, "This is my son whom I love, with him I am well pleased." Sabi po ni Lord yan ha. Hindi ko yan sinabi ha. Sabi yan ni Lord ha. And a voice from heaven said, "This is my son whom I love, with him I am well pleased." Yan yung sabi ha. Tapos, pagkadating mo ng Matthew 4, so 3 to, nauna to ha. Pagkadating mo ng Matthew 4 verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Wait lang, balikan natin ulit. Sabi dito, "This is my son," sabi ni Lord, "whom I love, with him I am well pleased." Anak na to ni Lord, pero bakit pinadaan niya pa sa wilderness? Di ba? Bakit niya pa hinayaan na matempt ng devil? At sino yung nag-lead? Spirit. Sino yung Spirit? Yung Holy Spirit po. Amen. Tayo po, tawag dito, we should be led by the Holy Spirit, not by our feelings. Kasi kapag nahihirapan tayo, kailangan natin yung Holy Spirit. Hindi natin kailangan yung nararamdaman natin. Hindi ko sinasabi na ini-invalid natin yung mararamdaman natin. Pero yung sinasabi ko dito, mas importante yung Holy Spirit kaysa sa mararamdaman mo. Kasi yung mararamdaman mo, i-deceive ka niya na hindi ganito kasi yan, ganito dapat yan, nasasaktan ka, magpahinga, matulog ka lang dyan, pero kagising mo, pagod ka pa din. Amen? Nandyan yung temptation, nilabanan mo ang sabi takasan. Amen? Diba? Ito si Jesus, 3 version din yung tempt pa sa kanya, si Satan yun ha. Hello, ang ganda-ganda ng temptation na yun. Ang ganda ng kunin ng kaharian, diba? Pero may condition yung mga yun. Hindi niya nilabanan, tinakasan niya po. Amen. Siyempre, anak siya ni Lord, may mababato po siyang ano dyan, may mababato siyang verse dyan, di ba? May mababato siyang history, may mababato din siya knowledge and wisdom, si Jesus. Kaya tayo, hindi naman po tayo yung anak tayo ni Lord, pero hindi tayo yung
sugo niya na anak niya talaga, hindi tayo yung Messiah. Kaya nga sabi, takbuhan. Hindi labanan. Okay? So, ayun. Ito yung sunod na tanong natin. Paano mo malalaman na gusto talaga ng isang tao yung gift na binigay mo? Amen. Sige, paano niyo po masasabi? Kung ako isipin ko, paano mo malalaman na gusto talaga ng isang tao yung binigay mo? Ako, naisip ko nung una, pinagmamayabang. Siyempre, flex yan. Binigay sa akin to, panis, ano kayo, wala, di ba? Ganun. Pero, mas ito po yung na-realize ko, ginagamit. Pag binigyan ka ng isang gift, kailangan mong gamitin. Siyempre, pagkain, kailangan mong kainin, no? Hindi mo naman kailangan gamitin. Halimbawa, binigyan ka donut, tapos dinesign mo sa bag, no? Hindi po ganun na. So, binigyan ka ng gamit, gamitin mo. Amen. Ano po ba yung gustong ipagamit sa atin ni Lord? Basahin po muna natin itong Matthew 11, verse 28 to 30. Yan. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Church, may tanong po ako. Magaan po ba to? Puno po to, legit. Magaan po ba to? Kayang buhatin, tama? Kaya ko to. Kahit 5, 10, kaya ko siyang buhatin. Amen? Pero bubuhatin ko ng 5,000 times. Kaya ko pa rin kaya? Siguro mangangalay yung kamay ko na mangangalay siya, pero kakayanin ko siguro kung 5,000. Siguro lang ha, pero kung ako hindi ko kaya ng 5,000 to, baka 100 pa lang, mangalay na ako dito eh. Kaya ko? Hindi, di ba? Anong gustong sabihin sa atin ni Lord ngayon? Bitawan mo yung mabigat. Paano ako magiging malaya kung hindi yung bibitawan yung mabigat? Binitawan mo yung mabigat, may dala ka namang magaan. Okay? May dala ka namang magaan. Binitawan mo na kayo mabigat, may magaan ka namang dala. Tapos, lagi pang inisip, magaan na lang. Kaya ko magkamot ng ulo, ganyan, nakapaglakad ako, kaya kong ganyan. Hawakan mo to sa loob ng 3 years. Hindi mo bibitawan. Maliligo ka, dala mo tong lobong to. Matutulog ka, dala mo tong lobo. Matutulog ka na lang, yung lobo puputok. Diba, isipin mo na lang matutulog kang ganyan. Maliligo ka, hindi ka makahilot, gagamitin mo pa yung lobo pang hilot. Diba? Anong ibig sabihin ni Lord dito? Alisin mo. Amen. Kasi minsan, kahit magaan o mabigat, distraction yan eh. Amen. Distraction yan para magpatuloy ka sa buhay mo. Distraction yan para tawagin ka ni Lord. Distraction kasi bakit? May hawak ka pa kasi. Bitawan natin. Paano natin mararanasan yung freedom kung tayo mismo hindi free? Amen. Kaya nga ito po, story sa Bible, kung kilala niyo po si Martha and Mary. Ayan, sabi po sa Matthew 11:28 to 30, may i-highlight po ako kaya ayaw ko muna po siyang pakita kasi gusto ko siyang i-highlight. Babasahin ko muna po sa inyo. Sabi po dito, Matthew 10, Luke 10 pala, verse 38 to 42. Sabi po dito, the home of Martha and Mary. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. So pumunta po sila sa bahay. She had a sister called Mary. May kapatid po si Martha, si Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. So si Lord nagsasalita siya, si Mary nakikinig. So ano ginagawa ni Martha? But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Okay? She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. So ano pong ginagawa ni Martha dito? Nag-aanda po siya ng pagkain para kay Jesus. So yung ginagawa niya, para naman kay Jesus. Amen? Para naman kay Jesus yun, yung ginagawa niya. Martha, Martha, sabi ni Lord. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed. Only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Balikan po natin to. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. So, alam ni Lord na si Martha distracted. Amen.
Ba't siya distracted? Nagluluto naman siya para kay Lord. Naghahanda naman siya ng pagkain para kay Lord. Pero alam kasi ni Lord na may dala-dala si Martha. Amen. Alam ni Lord na nadidistract si Martha doon sa dala niya. Kaya kahit nasabihin natin na naglilingkod tayo kay Lord, kung meron tayong baggage sa sarili natin, distracted pa rin po tayo. Amen. Kaya inalok siya ni Lord. Ang sabi dito ni Lord, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But few things are needed, or indeed only one. Martha has chosen, Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Alam ni Mary kung ano yung mas maganda. At alam ni Mary kung ano yung mas better. Amen. Hindi naman sinabi ni Lord na huwag mo akong paghanda. Hindi niya namang, ang tawag dito, hindi niya namang sinabi yung external na ginagawa ni Mary na hindi niya naman, Mary, ano ba huwag mo akong paghanda? Hindi niya naman sinabi yun eh. Ang sabi ni Lord, ito yung sabi ni Lord sabi ni Lord dito, you are worried and upset about many things. Yan yung sabi ni Lord. So, naglilingkod tayo, hindi niya sinasabi na, ba't ka ba kumakanta sa akin? Hindi niya sinasabi yun. Ang sinasabi niya sa atin, you are worried and upset about many things. Amen? Kung marirealize lang po natin yung ibig sabihin ni Lord dito, ang gusto niya pong sabihin sa atin, nandito ako yung peace mo, bitawan mo na yan. Amen? Bitawan mo na yan. Kasi po, ito din yung na-realize ko sa sarili ko, and dun sa story, kung hindi ko lang po talaga nabasa yun, hindi ko ito marirealize. Pero since na nabasa ko po siya, ito po yung na-realize ko. Past hard is still hard if you don't process it. Amen. Kung alam lang natin na ina-acknowledge natin na nasaktan tayo, pero wala po tayong ginagawa para mag-heal, hindi natin pinapag-pray kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng heart of forgiveness, kaya dahil hindi ko po ito mapatawad yung taong to, bigyan niyo po ako ng heart ng nag-overflow po yung love, diba? Ganun. Kung alam lang natin na nasasaktan tayo, pero hindi natin sinusurrender kay Lord, nahihirapan po talaga yung puso natin. Kaya kahit isa lang na mag-trigger sa heart mo, na sabihin natin how many years na yung past hurt na yun, pero pag may nag-trigger lang doon, bigla mo naman maalala, masasaktan ka na ulit. Ibig sabihin, hindi po natin siya nagpa-process. Pero hindi ko po sinasabi na dapat mabilis ang process po, hindi ganun. Pero nasa heart po kasi natin yun eh. If that hurt, yung past hurt na yun, is na-process ba talaga siya? Kasi may konting pagbabago. Biruin mo naman, di ba, 7 years na yung nakaraan mo, pero yung nararamdaman mo pa din is same as nung nararamdaman mo sa first day. Amen. Tapos pinapag-pray mo na siya kay Lord. So, may nababago ba talaga? Amen. Isa pa po na-realize ko dito is baggages makes us slow. Bumabagal tayo. Saan tayo bumabagal? Lord, saan kami bumabagal? Bumabagal po tayo para ma-realize yung mga bagay-bagay. Amen. So, tawag po dito, paano mo matatanggap yung freedom kung hindi mo siya tinanggap? Amen. Kasi pwede mong sabihin na malaya ka, pwede mong sabihin na gagawa mo yung gusto mo, pero alam mo sa sarili mong may kulang. Alam mo sa sarili mong may kulang. Amen. Tsaka may tanong din po ako, bakit kaya may pagsubok mo na bago yung lesson? Hindi ba pwedeng lesson mo na tsaka realization bago yung pagsubok? Para tawag dito, para aware ka na, naka-ready ka na kung may darating na pagsubok. Halimbawa, hindi ka naman kasi pwedeng mamili ng problema na gusto mo eh. Halimbawa, this December, ay gusto ko muna to. Gusto ko muna itong ganitong problema rin. Ito muna kasi hindi ko pa kaya, fully booked pa ako. Hindi naman ganun eh, amen. Hindi naman ganun yung problema eh. Inaalaw tayo ni Lord na magkaroon nun. So ang tanong, bigay ba ni Lord yung problema? Inaalaw niya po. Kasi yung binibigay ni Lord na gift after ng problema. Amen? Parang ganito lang po yan. Marami pong tao na gustong-gusto makuha yung jackpot sa loto. Amen? Tama? Sino may gusto makakuha ng jackpot sa loto? Diba? Gustong-gusto makuha nun. Pag humabot na po ng milyon yung taya sa loto, pipilahan po yan. Amen? Kasi gusto makuha eh. Pero ang tanong, mahalaga ba yung 1 million na yon? Mahalaga po ba yung 1 million na yon? Yung iniisip kasi natin, yung mabibili mo sa 1 million, yung mabibili mo sa pera, hindi yung cheque lang. Kasi pag natanggap natin yung cheque lang eh.
Pero mahalaga ba yung cheque? Hindi naman natin iniisip yun. Kung wala natin iniisip, ano ba yung pwede kong bilhin doon? Pwede bumili ng kotse, angas. Pwede bumili ng bahay, ng lupa, di ba? Pwede mong bilhin. Pero yung cheque, di natin masyadong iniisip. Kasi iniisip natin, yung mabibili natin doon. So isipin po natin, yung pinapakita sa atin ni Lord na problema, hindi yun yung naka-front. Yun lang yung nakikita natin. Pero yung totoong reward doon, yung matatanggap mo after that struggle, after that, na tumaan ka sa valley na yan. Amen? Tawag dito, nagtanong ako, sabi ko, Lord, paano ko matatanggap yung freedom kapag nasasaktan ako? Paano ko matatanggap yung freedom? Halimbawa, namatayan ako, Lord. Nararamdaman ko pa rin kaya yung freedom. Sabi po sa James 1:7, every good gift and every perfect gift is from above and come down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So na-realize ko na, Lord, thank you kasi kahit na nawawalan kami ng mahal sa buhay, nawawalan kami ng trabaho, nawawalan kami ng business, andun yung gift mo. Ano yung gift na binigay niya doon? Yung pinagkatiwala niya yung trabaho mo, pinagkatiwala niya yung business mo, pinagkatiwala niya yung mahal mo sa buhay ng maraming taon. Gift na yun eh. Amen. Gift na ni Lord sa'yo yun. And alam naman natin na lahat ng bagay sa mundo ito nawawala. Pero yung time na yun, na binigyan ka niya no, na pinagkatiwala ka niya na magkaroon ka ng kaibigan for how many years na walang-wala kang nalapitan, gift na sa'yo ni Lord yun. Kung magkaroon ka ng trabaho para makakain kayo ng maraming beses sa isang araw, gift na rin ni Lord yun. Yung magkaroon kayo ng business para tawag dito, meron din kayong pantustas araw-araw, gift na ni Lord yun. Pero minsan nag-focus tayo dun, Lord, bakit mo inalis? Tapos nagagalit tayo sa Kanya, Lord, bakit mo inalis? Ito lang yung meron ako. What if inalis pala ni Lord para bigyan ka ng mas malaki? Amen. O baka mamaya may tinuturo sa'yo sa Lord na kaya ako inalis sa'yo yan kasi baka hindi na tama yung heart na meron ako yan. Amen. Minsan, inaalisan talaga tayo ni Lord ng ganung mga bagay para matutunan natin mahalin kung sino talaga siya. Amen. Kasi tawag dito, si Abraham, nag-wait siya para magkaroon siya ng anak. Ng ilang years yun. Walls of Jericho naman, 7 days, bago nila na conquer yung walls of Jericho, na sira yung walls na yan, 7 days. Bakit hindi pwede Lord isang araw? Bakit hindi pwede Lord na 2 hours, 3 hours, 12 hours? Bakit hindi pwede ganun? Bakit kailangan ganun katagal? Kasi may tinuturo yung Panginoon sa atin. Tinuturuan niya tayong maghintay. Tinuturuan niya tayong maghintay. Kasi alam ni Lord na tawag dito, kung gaano ka-fulfilling and gaano kahalaga yung pag-aantay. Kaya nga may sinasabing worth the wait eh. Amen. Worth it na mag-antay. Kaysa madaliin yung mga gusto mong bagay. Amen. So sa mga oras na to na, ayan, na nalalaman natin yung mga ganitong bagay, lagi natin iisipin na huwag tayong madidisheartened kung hindi pa na natin natatanggap yung pinapag-pray natin. Huwag tayong panghinaan ng loob kung sobrang tagal na ilang years na natin pinapag-pray. Kasi baka minsan hindi pa talaga tayo ready para tanggapin yung gusto natin. And baka minsan yung pinapag-pray natin, hindi yun yung bibigay ni Lord, pero mas greater pa doon. O baka din mamaya, kaya hindi pa siya binibigay ni Lord kasi gusto niya muna magbago yung heart natin. Kasi tayo gusto natin nagmamadali eh. Ano tayo, si Flash? Amen. Hindi naman tayo ganun kabilis. Amen. Kaya huwag natin madaliin yung Lord. Amen. Huwag natin madaliin si Lord. Kasi si Lord, hindi siya mabagal. Tayo yung mabagal. Kasi hindi tayo mapagantay. Amen. Kaya ayun lang po sa umaga na to. I hope na, ayun, bitawan niyo po yung mabigat o magaan na hawak-hawak niyo pa rin ngayon na nasa puso ninyo kasi it will distract you to serve God. Amen. Hindi ko po sinasabi na iwan ha. Ang sabi ko po, isurrender nyo. Huwag nyong iiwan sa bahay mo. Kasi kauwi nyo ng bahay nyo, malungkot pa din kayo. Hay! Amen? Pag inuwi nyo yung problema nyo ngayon, pag inuwi nyo yung inaalala nyo ngayon, na iniiwan ninyo sa bahay ninyo, distracted ka ba din kauwi? Amen? Isurrender po natin lahat
para matanggap natin yung binibigay sa atin ni Lord na freedom. Amen? Ayun lang po, pray po tayo. Yes, Lord, the Heavenly Father, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa umaga to, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, right now, Lord, that we receive, Panginoon, the gift of freedom na binigay po ninyo sa amin, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Lord God, dahil, Lord, muli tinuturuan nyo kami, pinapaalala niyo sa amin, Panginoon, kung ano ba talagang importante, Lord God. And Lord, tulungan nyo kami, Panginoon, na malid kami ng Spirit, Panginoon, and not by our own feelings, Lord God. Lord, tulungan nyo kami, Panginoon, Lord God, kung nahihirapan mo kami sa mga baggages na meron kami, yung magaan, yung mabigat na yun, Lord. Tulungan mo kami masuko sa iyo lahat na yun, Panginoon, Lord God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila, Lord God, ng kahirapan dito sa Christian journey na to, Lord God, nandiyan kayo, Panginoon, Lord God, to yung mag-remind sa amin, Lord God, that there is peace and there is freedom in your presence, Lord God. Lord, tulungan nyo kami, Panginoon, Lord, na mas maranasan ka pa namin, Panginoon. Iparamdam niyo sa amin, Panginoon, yung habag, yung grasya ninyo, Panginoon, at yung biyaya na meron kayo, Lord God. Lord, maraming salamat dahil kayo po, Panginoon, yung nagiging Diyos ng puso namin, Panginoon. Maraming salamat to comfort us, Lord God, by your word, Panginoon, and by your presence, Lord. Lord, this morning, we just want to declare the victory, Panginoon. Kayo po ang siyang mamuno sa buhay ng bawat isa, Lord God. And Lord, right now, Panginoon, I pray na may na-receive ang lahat, Panginoon, Lord God, for your word, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for the opportunity na makinig ng salita mo at makapagbahagi ng salita mo, Panginoon, Lord God. And Lord, kayo na po, Panginoon, ang siyang maghari sa buong araw na to, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, Lord. We just want, Lord God, to acknowledge your presence, Panginoon, at sa inyo na po lahat ng papuri at salamat sa mga Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. Amen.